Ito po, naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, Hulyo 22, July 22, 2026, kaugnay ng kinaharap niyang kasong plunder. Dalawa po yan, yung kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o Anti-Gift Giving Law para sa mga pampublikong opisyal. Ito po, nag-ugat po itong kaso na to sa sakdal sa na 75 milyong halaga ng campaign donations na di umano ay hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta. Kasama sa mga kinasuhan ng kanyang donor, yung mga nagbigay po nitong 75 million na sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Okay, sa kasalukuyan po, nakapiit si dating Senador nakapiit po si Senador Marcoleta dyan po sa may Payatas sa New Quezon City Jail na matatagpuan po sa Payatas. Okay. Matatandaan po natin na naaresto po si Senator Marcoleta at siya po ay pansamantalang na hospital arrest dahil po sa kanyang mild pneumonia na karamdaman. Ngayon po ay naroon po siya nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay. Maliban po dyan, so talakayin po natin, no? Bakit po tayo naniniwala na mabibigyan po ng mapapalaya ito si Marcoleta, Senator Marcoleta? Dahil malinaw naman po yung sinampa po sa kanya na 75 million ay campaign donation. Wala naman pong nagsasabi na ito po ay binigay kay Senator Marcoleta para magkaroon po ng o manghingi po ng pabor, no? Yun po kasi yung definition po ng kaso na Presidential Decree number 46 para maiwasan na magbigay ng pabor. Actually, yung nangyari po, hindi po nakahingi ng pabor yung mga nag-donate ng campaign donation kay Marcoleta, no? Kasi, yan na nga, kaso po ang inabot nila. Hindi po sila nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Unlike po sa isang tao, sa isang kandidato na nakatanggap din po ng campaign contribution mula po kay Lagdameo, mula po kay Tio Laurel. Sino pa ba yung isa na malaki rin na nagbigay? Dito po sa kay Mel ng Pagcor. Ano na nga apelyido ng milyonaryo ng Pagcor? PCSO pala, PCSO. Sila po mga nagbigay din ng malalaking campaign contribution eh. Mas malaki pa po kaysa dito sa pinagsama-samang campaign contribution kay Senator Marcoleta. Si Lagdameo lang, mas malaki pa po yung binigay na campaign contribution ni Lagdameo kay Pangulong Marcos. Ngayon, kung mali po pala yung magbigay ng Mel Robles. Yan, si Mel Robles. Ngayon, kung mali po pala yung pagbibigay ng campaign donation, kasuhan din po si Pangulong Marcos, kasuhan din po yung mga nagbigay kay Pangulong Marcos. Di po ba? Bakit po si Marcoleta lang ang tanging may kaso? Kaya po sinisigaw na ito yung tema ng mga rally ng Iglesia ni Cristo eh. Hindi pa po tayo check ha. Ako po, wala pa yata opisyal, no? Sino po yung mga iglesia dito? Wala pa bang opisyal yung sinasabi na February 27? Malapit na yan ha.
Sana balitaan nyo kami. Pagka isang malaking rally daw po yan. Kaya lang, hindi pa natin pwedeng i-announce. I-announce lang natin pag official na. Malay nyo, ano lang po yan, di ba? Okay, sa makatwid po, kaya po natin tinatawag na selective justice na naman ito. Katulad po nung kay BP Sara. Imagine niyo yung NBI director, ang sinabi niya. Confidential po, hindi po namin masasabi kung sino po yung mga yung person of interest. Single po dyan sa mga kinausap ni BP Sara na hitman. Ikalawa, so yan po yung una, yung 75 million na sinasabi po na campaign contribution. Yung sinasabi naman po na kaya may kaso kasi hindi dinaklara sa SOSE at saka sa SALN. Matagal na natin to napaliwanag. Ulitin na rin lang natin. No? Hindi na po kaso yan. Hindi na po krimen, sabi ng COMELEC. Yung hindi po pagdedeklara ng SOSE sa anang campaign contribution sa SOSE ay hindi na po kinukonsider ng COMELEC na criminal offense. Kaya nga po, pinawalang sala na ng COMELEC itong si Senator Marcoleta. Hindi na po yan, wala na pong nilalabag na batas kasi may nagbago na po sa batas. So kung wala na po sa batas yung paglabag niya, wala po nilalabag na batas si Senator Marcoleta. Okay? So, dito naman po sa hindi SALN, paano mo yung ilalagay sa SALN? Naubos na nga dyan po sa kampanya. Tandaan nyo po, ito po ay dinonate para campaign contribution. Para gamitin ni Senator Marcoleta. Kailan ba ng kampanya? Kailan ba yung eleksyon? Mayo. Paano mo ilalagay yan kung ubos na? Samantalang ang SALN po, ginagawa po yan December, yung huling pera mo, kung magkano yung pera mo. Bakit po mapupunta sa SALN yan kung ubos na? Hindi po yung SALN, hindi po yan talaan ng mga pumasok at lumabas na pera sa'yo. Ang ibig po sabihin ng SALN, magkano ang pera mo, magkano ang asset mo sa December 31. 2025. So kung ubos na po yun, nagamit po yung 75 million sa kampanya, ano pong isusulat na SALN dun? Ano po yung isusulat sa SALN? Ubos na nga. Nung Mayo pa lang. Okay. Ikalawa po, yung gift giving, ayan po, malinaw po yan na wala pong paglabag si Senator Marcoleta kasi wala naman pong hininging pabor sa kanya yung mga nagbigay ng regalo. Wala nga pong pabor na naibigay si Marcoleta. Ganito po yan. Kung ang masama po, nagregalo ka out of the blue, wala. Exempted. Nakalagay po sa batas, bawal magregalo sa public official, bawal magbigay ng monetary gift. Pero ang exemption po ron, pwera lang kung ito ay campaign contribution. Malinaw po na campaign contribution yun eh. Kasi po, bakit po pinagbabawal po yung pagbibigay ng regalo? Kasi karamihan po ng nagbibigay ng regalo, dahil kultura po natin yung mga Pilipino, di ba? Utang na loob ka. Halimbawa, binigyan ka ng 100 million. May utang na loob ka ron sa tao na yun. It's either, pag presidente ka na, ilalagay mo siya as cabinet official, o advisor, o ilalagay mo siya na general manager o presidente ng Philippine Charity Sweepstakes, may bawi yung binigay na campaign contribution sa'yo, kaya ka pala binigyan para babawian ka
babawian mo sila ng posisyon sa gobyerno. Yun po ang pinagbabawal. Sino po ba napaboran ni Senator Marcoleta? Wala na nga nakuhang pabor yung mga nagregalo sa kanya. Kaso po, kasama niya ngayon na nakakulong. Imbes po na pabor ang makuha nila kay Senator Marcoleta, kaso po ang kanilang kinaharap dahil sa nagbigay sila ng campaign contribution. Okay. So, sabi po ni Senator Marcoleta, not guilty. Sana makita ng sandigang bayan yung mga katwiran na to, no? Dinismiss na yan, 75 million, dinismiss na ng COMELEC, hindi siya election offense. Hindi siya pwedeng ilagay sa SALN dahil hindi naman siya pera ni Senator Marcoleta noong December. Ubus na po siya, Mayo pa lang, dahil Mayo ay election. Okay. Sana po maliwanagan at makalaya na po para naman makarinig tayo ng nambabalatuba sa mga katulad nitong pilit na pilit tong mga prosecutor na maglatag ng mga testigo na wala naman pong kinalaman sa kaso. Okay. Good luck, Senator Marcoleta. Sana makapagpiyansa ka. Sana. Ay, meron pa palang isang balita kay Senator Marcoleta. No? Nag-apply din po si Senator Marcoleta na humiling sa impeachment court na siya po ay makaboto mula sa kulungan. Hiniling kamakailan ni Marcoleta sa Senate Impeachment Court na payagan siya makaboto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakadetine. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ipapasa ng sandigang bayan sa Senado ang usaping ito dahil ang kapulungan ay may kapangyarihang mag-amyenda ng sarili nitong patakaran para sa partisipasyon ng mga nakakulong na miyembro. O, teka muna. Tanong mga kapatid, hindi ba binasura na ng sandigang bayan yung kahilingan ni Jinggoy Estrada na siya ay makalahok? Ano po pagkakaiba nito? Kasi po si Jinggoy sinuspend. May suspension po eh. Si Senator Marcoleta wala pong suspension. Okay. Alam nyo, kailangan talaga si Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta tama naman po yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, nakukulangan tayo sa bangis eh. Yung, kita nyo, natuwa tayo lahat nung binarabara na ni Pia Cayetano si Jerbil Luistro. Di ba? Barado eh. Akalain mo, naglagay kayo ng mga testigo na wala namang kinalaman sa kaso?